Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana. This time po ang pag-usapan natin ay itong lalong kumbaga na baon or lalong dinurog itong si Associate Justice Carpio ni Senator Marcoleta. May opinion. Kasi kung hindi man po kayo pro Marcoleta, ay kung pro Marcoleta kayo o hindi, pro retired Justice Carpio kayo o hindi, pakiusap ko lang po, pakinggan po ninyo ang sasabihin niya. Bakit po nasabi ni Senator Marcoleta na ikaw ay, kumbaga, i-charge ko ng treason? Hindi naman daw po niya kailangang i-charge na siya. Kasi actually, prinuklaman na niya. Kumbaga, pakinggan po ninyo siya ha. Dahil dito po, ay lalo tayong magigising. Nung nakita ko po yun, parang nakakasakit po sa kalooban talaga. Talagang nakakasakit. Talagang naisip ko talagang itong mga to, talagang may pagka-traidor talaga mga to. At talagang nararamdaman ko po talaga na sila hindi para sa atin. So mga kababayan, ito po, panoorin na agad natin ito para tayo ay makarating na agad dun sa sinasabi kong talagang kumbaga, sabi ni Senator Marcoleta, talagang trinaydor niya ang ating bansa. Pakinggan po natin ito. Kung uulitin ko po, kung ayaw man ninyo kay Senator Marcoleta, kung ayaw man ninyo kay Justice Carpio, pakinggan lang po ninyo ang kanyang paliwanag. And by the way, yun daw pong Philippine Bar Association ay kumbaga ready or willing mag-host sa debate nitong si Senator Marcoleta at nitong si retired Justice Carpio. Pero pakikinggan po natin kung anong sasabihin ni Senator Marcoleta dyan. Ito po. Nakahanda daw po ang Philippine Bar Association na magsilbing host ng pampublikong debate, public debate, sa pagitan ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio at Senador Rodante Marcoleta tungkol sa mga usapin sa West Philippine Sea. Inilabas po ng Philippine Bar Association ang alok na ito kasunod ng formal na pagtanggap ni Carpio sa hamon na magkaroon nga ng isang friendly debate. Yan. At bilang pinakamatandang voluntaryong samahan ng mga abogado sa bansa, Okay. pinakamatanda pala ha? Layon po ng Philippine Bar Association na tiyakin na ang debate ay magiging kapaki-pakinabang at makabuluhan. Ayon kay Philippine Bar Association President Attorney Rachel Aileen Santos, magagamit ang naturang debate para ipaalam sa publiko, lalo na sa mga kabataong Pilipino, ang tungkol sa 2016 Arbitral Award at sa West Philippine Sea. Nais daw po ng asosasyon na makipagpulong muna ina Senador Marcoleta at Justice Carpio para mapag-usapan ano yung mga panuntunang susundin sa mangyayaring debate. At bukas din anya sila sa anumang media coverage. Ayan. So, ang ino-offer nila venue. Hosting. Hosting ng friendly debate. Yes. Sen. Doon sa kanilang pangako na magiging kapaki-pakinabang at makabuluhan sa ating mga mamamayan, Opo. hindi ko naman tatanggihan yon din. Opo. Kaya lang, wala naman silang pahayag tungkol dun sa restriction o limitasyon na una nang ipinahayag ni Justice Carpio. Ang sabi ko, kung yung lilimitahan mo naman yan, baka hindi magiging kapaki-pakinabang at makabuluhan. Sang-ayon na rin sa pananaw ng asosasyon na nag-aalok ng pag-host ng ating pagdidebatihan. Opo. So, wala ipinahayag, di ba? Opo, wala po, wala. Oh. Ako sana, Jen, kung mamarapatin nila, dahil nga gusto kong maging makabuluhan, Yan. ako na siguro ang magkukusa kung papayag sila. Kasi Sa mga topic o mga preposisyon. gagawa ko ng proposition Okay, na opo. alam ko na kapag tinanggap nila ito, ay talagang malawak ito at magiging mas kapaki-pakinabang
at makabuluhan sa lahat ng ating mga mamamayan, lalo na nga kung ito ay pakikinggan ng ating mga kabataan. Yan. correct. Opo, oo. Kasi ganito ko Correct. liliwanagin, ano? Tatlong proposition actually ang gusto ko, Jen, Nelson. Opo. Halimbawa, proposition number 1 ito. Kasi karaniwan ang debate nagsisimula sa salitang resolve, halimbawa. Okay. Resolve that as the international recognition of WPS is an enforcement of the arbitral award against China in the international forum, NAMRIA and DFA have the duty to define the portion of its limits pertaining to the Philippine Exclusive Economic Zone, Opo. deposit the same with the Secretary General, and publish the same for other states to be notified. So, affirmative, ako yun, dahil yun ang posisyon ko. Opo. Aha. Kung gustong... Tutulan. Siyempre, Oo. ang tututol, Panig ni Justice Carpio. panig nila, o di gano'n. Kasi, ito yung pinaka-posisyon ko eh. Kasi nung sinabi ko ang tungkol sa EEC, hindi pa nare-recognize ng international community, ang daming ang daming Yak-yak. kiyaw-kiyaw ang kanilang ipinahayag. Opo. So ganito ko i-frame ang mga proposition. Proposition number 2, resolve that as certain KIG features and their territorial seas are outside the Philippine EEZ Opo. and erroneously excluded from the maps marked WPS which were submitted in the South China Sea arbitration, the DFA and DNR and also NAMRIA have the duty to correct said maps, Okay. produce the coordinates and draw joining lines to incorporate the features in the WPS and publish the same for the international community to be notified. Yan ang posisyon ko. Opo. Di ba? Anong maintindihan nun natin mga babae? Anong ulitin. ibig sabihin po nun? Kasi nga, do-drawing nga nila kung paano masasakop Yung KIG. yung maritime entitlements ng mga features na ating ino-occupy at kine-claim na nandyan nga sa high seas, na kung tawagin na international waters, para malinaw. Yun ang ibig lang sabihin nun. Para sa ganun, malinaw na siyempre, alam natin kung ano ang area ng pagtatalunan. Pagkatapos, yung proposition number 3, resolve that the chart submission and notification are state's obligation under the UNCLOS. Kasi sinasabi nila, hindi na kailangan ng ganito, ganyan. Under the international law, sabi niya ganyan. These are inherent blah, blah, blah. Pwede yun. Kung halimbawa, sabi nga natin, walang nag-overlap. Walang nag-aaway dyan sa sukat mo ng EEZ mo and other maritime entitlements. Nagkataon, hindi yan ang realidad eh. Ang dami nating claimants, ang daming disputants dito pa lang sa ating EEZ. So, ito, liliwanagin ko kung tatanggapin nila yung tatlong ito, at alam ko naman, nakikinig siguro yung Philippine Bar Association. Philippine Bar Association. Opo. Alam nila ang ibig ko sabihin dito. Ayan, opo. Pinaliwanag ko lang para kung pupunta sila, ito rin ang sasabihin ko. Ayun. So, yun yung tatlong Ang proposition. ibig lamang Sen. sabihin Opo. nito, malawak ang pagsasaluhan natin dito. Hindi nabibigyan ng limitasyon. At kapag ito ang tinukoy lahat, alam ko may intindihan ng ating mga babayan. Ayun. So, kasi ganyan sa debate, dapat pagkakasunduan nyo muna kung ano yung usapin na inyong pagtatalunan. Oo, dalawa Opo. ngayon ang magiging panig. Isang affirmative, Ayan. isang negative. Opo. Yung sa proposition number 1, kung isisimplify natin yun, ang ibig lamang sabihin nun, ang WPS sa ngayon, as defined by our domestic laws, ay hindi pa nare-recognize ng international Yan. community. Ayan. Opo. So yun ang posisyon ko, affirmative. Alimbawa, sasabihin niya, hindi. Oho. Hindi. Alam ko ngayon, ang WPS ay recognized na Ng buong mundo. ng buong mundo. Yan, oo. Di ganon. Hindi maganda. Pangalawa, yung KIG. Yan. Sinasabi ko, yung mga na-occupy nating features at saka mga kine-claim natin ay hindi nasama doon sa naunang mga mapa na isinabmit Yan. Opo. ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan, nung ihain nila yung petition sa arbitral tribunal. At may kaugnayan dito sa obligasyon
ng NAMRIA, ng DNR at ng DFA na sana korekin nila ito sapagkat maliwanag naman hindi nila sinali. Opo. O, yun ang affirmative, yun ang aking posisyon. Oho. O, kung tututulan niya yon sa panig na tumututol, Yan, sige. minsan negative siya. Oo, edi yan na. Pagkatapos, yung pangatlo nga sinasabi natin, meron tayong obligasyon sa ilalim ng UNCLOS. Hindi lang karapatan ang nakasalig dyan. Nandiyan ang karapatan natin, pagkilala nila sa karapatan nating enjoy natin ang saganang atin in terms of maritime entitlements. Ngunit, pinagmumulan din yan ng obligasyon ng mga estado. Yan. Hindi lang karapatan. Aha. Yun ang posisyon ko. Gusto niyang tutulan yon, o sige. Yan. Maliwanag yung tatlong propositions po na yan. Yan. Sinabi ko na nga po, pag si Senator Marcoleta, pagka sinabi niya, binanatan mo siya ng binanatan, lalo niyang ipapakita sa'yo na tama yung posisyon niya. Kaya nga po, pakinggan ninyo, bakit? Ang ginagawa kasi nila, yung sinasabi ni Senator Marcoleta na yung West Philippine Sea ay hindi recognized ng buong mundo. Di ba? Ang sinasabi naman nila, sinasabi daw ni si Senator Marcoleta na hindi daw nag-i-exist yung West Philippine Sea. So, tinutwist-twist po nila para magalit kay Senator Marcoleta. Kaya nga po, kailangan maintindihan ito. Bakit nila tinutwist ito? Sila pala itong mga walang pagpapahalaga sa ating mga pag-aari sa ating bansa. Kaya siguro ang Philippine Bar Association hindi naman naghain ng mga proposition kasi alam nila Kakausapin nila kami. Kakausapin nila kay kabilang panig Oo, para ano sana naman. Kasi sa pagkakalinya ng mga propositions na yun, malawak na yon. Yan, opo. Sa tingin ko, sufisyente yon para sa isang kapakipakinabang at makabuluhan na sabihin na nating pagtatalo o diskusyon na maiintindihan ng bawat Pilipino. Lalong-lalo na po yung na-agitate ngayon, na ina-agitate po nila talaga, mga kababayan nating nakatira, dyan po sa Kalayaan Island Group. So paano yung dalawang proposition naman na ino-offer ni retired Justice Carpio? Maano doon malalagay doon Ayun, opo. Kasi sa kanyang pag-propose kasi, hanggang doon lamang sa sinabi ko raw na Wala. the West Philippine Sea does not exist. Oho. Di ba? Paano kami magtatalo doon? Unang-una, sinabi ko yun sa maraming pagkakataon na aming pagtatalo at pagpapaliwanagan. Sinabi ko yun, the West Philippine Sea does not exist. Pero dugtungan mo yun. Ayun. Oh. In the contemplation walang mapa. of public international law. Sa ating domestic law, tayo nalalaman natin. Alam natin yun. Magtatalunan pa ba yun? Oho. Pero sabi naman nung dalawa, una, Jay Tariela at yung isa, Professor Batumbakal, ang soberenya ay hindi dapat pinagdedebatehan. Yan, Bakit kailangan natin magdebate? Kalat ngayon sa social media yan, ha? At yan din yung panawagan ng ilang senador, Jen. Oo. Na wag nyo nang wag na kayo magdebate, hindi maganda yan para sa... Parang binubuyang-yang pa yan natin sa buong mundo ang kahinaan ng bansa natin. Hindi dapat pagtalunan yun kung naiintindihan nila. Ayan. Lalong-lalo na sila dapat ang nakakaintindi dito Di ba? Kasi retirado ang justice ng Korte Suprema. Ikaw naman, opisyal ka ng Philippine Coast Guard. Opo. Dapat naintindihan mo sana kung ano yung pinag-uusapan. Ngayon, kung ikayo mismo ang hindi nakakaintindi at ginugulo nyo pa yung mga kababayan natin, kailangan nating liwanagin. Ayun. Doon lang nagkaroon ng necessity ng isang public debate. Yan po talaga, kailangan ay talagang pag-usapan ito kasi ay ayaw nilang ipaliwanag sa atin. Ayaw nila tayong i-educate. Ang ini-educate, ang parang ang ginagawa ni Tariela, nag-iikot siya at nagtuturo siya kung gaano si Jinping. I-explain mo sa taong bayan yung bakit pinag-uusapan lagi na lang, bakit itong West Philippines ay laging lumalabas. Tuwing meron tayong problema o merong mga bagay na nangyayari, lumalabas na naman yan. Pero, ang hindi ninyo ginagawa ay magbigay ng kaalaman sa taong bayan. Kasi,
Parang ginagawa ninyo talaga ito, parang panakip butas na lamang sa mga nangyayari. Pagka may nangyayari uli, katulad yung sa pagkadami-daming korupsyon at kung ano-ano pa, bigla, ayan na naman tayo, West Philippine Sea na naman tayo. So, wag ninyong gamitin, i-capital ang West Philippine Sea para pag-awayin. At pwede ba? Tigilan nyo ng tawagin ng traidor ang taong bayan. Dahil ang ipinaglalaban lamang ng taong bayan ay huwag maapektuhan yung kakaaway ninyo. Di ba? Huwag maapektuhan yung ating mga OFW. Kasi yung po mga OFW, may, di ba? Ilan yan? Pag masamahin na natin, ulitin ko na naman, mainland China, Hong Kong, Macau, kung saan pa. Sabihin na natin, parang 500,000. Yung 500,000 na yon, may ilang pong milyon ang kanilang mga pamilya. Kaya nyo po bang kaya nyo po bang providean sila ng kanilang pagkakakitaan sakali man? Oo, hindi nila gagawin yan. Dahil alam nyo ba na hindi gagawin ng China yun, na hindi pa uuwiin? So, anuhin nyo, tuloy-tuloy pa lang kayo sa West Philippines na yun, nakipag-away kayo? Kami naman, nagdidepend kami na huwag na tayo makipag-away kasi nakikinabang naman tayo. Di ba? Kailangan ba natin makipag-away? Bakit ang Japan? Bakit yung iba? Pag binomba ng tubig, binubomba, nagbubombahan sila. Pero hindi na naaapektuhan yung kanilang economic trade nila dito sa China. Pwede naman, di ba? Kung ayaw ninyo sa kanila, di wag. Basta wag maapektuhan yung ating ekonomiya at yung ating mga OFW. Hindi po ka-traidoran yan. You need to stop calling people traidor. Ang traidor po itong nangyari na isinorender. Una, ang ating citizen, si Tatay Digong, isinorender. At nagre-ready na naman silang isurrender ang kapwa natin Pilipino sa Banyaga. At isinorender din ang pag-aari ang ating teritoryo. Yan po ang mga traidor. Yung mga gawain ninyo, ibinibintang ninyo sa mga taong Pilipino na nagdidipinsa lamang na huwag tayong mawalan ng kabuhayan. Hindi po katraidoran yun. Di ba? Friendly discussion. Aha. Kasi kung lahat tayo naiintindihan natin, ba't pa tayo magtatalo? Tama. Oh. Hindi daw ba yan magpapahina sa posisyon natin sa... Kung naiintindihan po natin, hindi na nila tayo pag-aaway-awayin. Di ba? Pinagsasamantalahan nila na karamihan sa atin hindi naiintindihan yung usaping West Philippine Sea. So, imbis po na tulungan, na ipaliwanag, ang ginagawa nila, pinagsasamantalahan nila. Napakawalang hiya po talaga ng mga yan. Sa daigdig, Sen? Kung pagtatalunan natin yung... Ano ba ang posisyon natin in the first place? Hindi Wala alam. natin. Hindi nga maliwanag eh. Atin ng West Philippines. Ang posisyon mo lang, atin ito. Atin. Tinatanong ko lang naman, hanggang saan ang atin? Aha. Wala pa nga tayong posisyon. Hindi nyo nga ma-define. Pagkatapos sasabihin nyo, mawiwikyan ang ating posisyon. Palalakasin nga natin kasi kapag kayan ay talagang pinag-aralan ninyo at nilagyan natin ang code, doon lamang, lalo mas titibay. O ang aking ginagawa ay pampatibay. Kasi kayo, mulat-mula pa, hindi nyo na ma-define. Kaya nga hindi natin malaman kung nasaan eh. Opo. Hanggang saan, nasaan. Baka po sinasadya talaga dahil yun nga eh, laging panakip butas sa mga nangyayari. Di ba? Pagka may nangyayari na naman, ito na bigla na naman lalabas yan, awayan, pinag-aaway talaga ang taong bayan. Uulitin ko po. Yung mga mahilig po na pag-awayin ng kapwa Pilipino na nakaka-benefit sila, gawain lang po yan ng mga kalaban ng gobyerno. Siguro pa maliwanag na yun. Ayun. Dumako na tayo sa ibang mga subject matter siguro. So, Dahil nakaka-benefit po sila. Gawain po talaga yan, di ba? Hindi po ba yung mga nagre-recruit? Yan ang gustong-gusto nila, paborito nila yan, pag-awayin ang mamamayang Pilipino. Guluhin ng gobyerno, pag-awayin ng mamamayang Pilipino, baka kasi lalakas, tataas yung kanilang pagre-recruit. So kaya, ito po ay paborito ng mga kalaban ng gobyerno.
iiwanan na natin sa kanila yan. Hintayin na natin ng magiging kasagutan nila ukol sa Kasi nabanggit punto nyo ng lamang debate. yung alok ng Philippine Bar Association. Philippine Bar Association. Ayaw naman nating sabihin, ayaw namin. Ay, hindi naman. Kasi nagsimula sila sa isang ano yung tawag doon? Yung Opo. kanilang kagustuhan na magkaroon ng Kapaki-pakinabang. Yan. at makabuluhan na diskusyon tungkol sa bagay na ito. Oho. Sa ikalilinaw ng higit na nakararami. Oo. Opo. Lalong-lalo na sa panig nila na hindi naliliwanagan ang isang napakasimpleng bagay. Oho. Last Friday, Sen, ito, naku, viral din po sa social media ngayon. At natatandaan mo ito, Nelson, ano ha? Kasi may sinasabi po kayo, Sen, na pwedeng managot sa usapin ng Ayan treason. Ano ha? Si retired Justice Antonio Carpio. Babasahin ko na siya Sige, para yan. Sige, malinaw. Ito Ito na. ay pinagtapat na statement ninyo at ni Senador na si Justice Carpio. Oo. Itong nabanggit nyo nung Friday, lumaki nga sa palagay niya ang exclusive economic zone. Ipinamigay niya yung 242,000 square nautical miles territorial sea. Yung ibig sabihin parte ng ating territory. Yung maritime rights, limited lang yun. Economic rights lang yun. I charge him treason for this. Yan. Kailangan malaman mo na, Justice Carpio, kung nakikinig ka. Yan. Oo. Sagot naman ni Justice Carpio, every first year law student knows that treason cannot be committed during peacetime. So, laging ganyan ang mga banat na galing gano'n. No? Laging may panmaliliit sa kapwa. The no? crime of treason can be committed only if the Philippines is at war. That is clear in Article 114 of Revised Penal Code. Yan. Ayan, Sen. Alam mo, sana maano natin sa... Ina-upload lang, Sen. Oh, ayan. May papakita sa inyo. Malinaw kasi. Yes po. Dito medyo nasaktan ako nung makita ko yung mga kababayan kahit hindi ko masyadong nakakasama ng loob talaga. Tingnan ninyo. Doon lang sa pagsagot niya, Jen, nakikita mo na yung pangmamaliit sa kapwa. Opo, di laging ba? ganun, Sen. Opo. So, ikukumpara tayo sa First year law student. first law student. Ano? Talaga po, Senator Marcoleta, iyan na po talaga yung kanilang style, yung kanilang ugali ng mamaliit ng kapwa. Biro mo pati kayo yata, di ba? Minamaliit. Pareho lang naman kayong abogado. Di ba? Oh. Hindi po sila nahihiya na mangmaliit. Yung mga dilawan na yan, hindi sila nahihiya na sabihing bubo ka, sa inyo mga walang ganito katataas, sa inyo mga ganito katataas, kasi mga tanga kayo, mga bubo kayo, mga wala kayong pinag-aralan. Yun, mahilig po sila dyan. Kaya nga po ayaw na sa kanila ng tao, hindi po sila mapapagkatiwalaan. Mabuti na lang mga kababayan. Gusto ko lamang pong anuhin sa inyo, mabuti na lang ngayon, lalo tayong nagising. Parang kumbaga, divine intervention, bakit natin hindi alam ito na may ipinabagay pala silang 242,000 square na nautical mile? Total, sa kanya naman ang gagaling. Akala ko kasi, malawak ang pangunawa ng taong ito eh. Ayan. Kaya ganun lang ang sinabi ko eh. Actually, ang gusto ko sabihin, I pronounce you guilty of treason already. Hindi na kita kailangang i-demanda pa. Ayan. Alam niya na ang ibig ko sabihin, yung connotation noon. Ano? Bakit ka mo? Ang sabi ko nga, alam mo, maski na grade 1 naman na pupil, Jen, Opo. naiintindihan niya na hindi mo pwedeng ipamigay ang saganang sayo. Lalong-lalo na kung pinag-uusapan natin ay teritoryo. Ang territorial sea kasi, Jen, sabi ko nga, ito'y parte ng sovereignty ng isang bansa. Tama Hindi po. lamang yung land features. Ang kabuuan po ng land features ng ating bansa ay 300,000 square kilometers. Ngayon, sa pagkakakwenta niya doon sa pinag-uusapan nating
teritoryo. Sana na pwede nang iano ni Direk para makita ng mga kababayan natin yung total ng ating territorial sea. Na ito'y kinuwenta. Ayan o. Ayan. Makikita mo dyan, Jen, Nelson, na ang computed na territorial sea ng ating bansa ay 274,136 square miles. Square miles yan, ano? Opo. Ngayon makikita mo, noong i-dispose niya yung Republic Act 9522, kasi naging ano ito eh, naging asunto ito, kinwestiyon siya ng isang professor ng international law sa UP, Justice si Professor Magallona. Melvin Magallona yata. Opo, yun. tama po. Yung RA 3046 at saka yung RA 9522. 952. Opo. Ngayon, makikita mo doon Hindi sa yung isa doon. kanang bahagi ng column, ang natira na lang ay, basahin mo nga, Jen, 32,106 square nautical miles. Oo. Yan na lang So ang natira. nakita mo, halos mahigit 244,000 square miles ang nawala sa ating Ang territorial nabawas. sea. Opo, ha. Kita niyo mga kababayan, nakakasama ng loob. Ganito kalaki ang territorial sea natin. Nang ipinamigay, yung 242,000 square nautical mile, ito na lang natira. Anong paliwanag ang dapat nilang gawin dyan? Paano nyo? Atin, ito na lang natitira. Ang laki! Nang ipinamigay ninyo, teritoryo natin. Kaya nga sinasabihan kang ano eh. Ano ba yung sinabi niya? Isinurrender daw. Trinidor mo ang bayan. Sabi ko nga rito, kahit grade 1 siguro, Jen, maintindihan niya, hindi mo pwedeng ipamigay ang teritoryo ng iyong bansa. Opo. Kasi magkakasala ka sa ating saligang batas. Iyan ay nakasalig dyan sa pag-usapan. Tatlong saligang batas ang pinag-uusapan dito eh. Yung 1935 Constitution na 2 treaties ang pinag-uusapan dyan. Yung treaty between the United States and Spain. Pagkatapos, basahin na lang natin siguro para hindi tayo magkamali, ano? Merong United States at saka Spain, December 10, 1898. Ito yung sa Article 1 ng National Territory ng 1935 Constitution. At binabanggit dyan, ang treaty naman between the United States and Spain, November 7, 1900. Okay. At pagkatapos, yung panghuli, United States and Great Britain, January 2, 1930. Hindi ba? Hindi ba ini-educate tayo? Di ba? Kailan natin sila nakikitang nagagaganyan sila? Tinuturuan ng taong bayan. Okay. Opo. Dito in-stipulate yung hangganan ng ating sovereignty. Kaya nga, ang Article 1, nakalagay po dyan, national territory. Okay. Ngayon, kaya nag-asunto si Professor Magallona, hindi niyo pwedeng baguhin, sabi niya, sa magitan kanya noong 95-22. Mababago kasi yung Republic Act 3046. Yung 1961 kasi, nakaso ito, idinrowing ang ating archipelagic baselines. Opo. Ngayon, dahil nagkaroon nga ng UNCLOS, actually, mahaba ito, ano? Opo. Gumawa ng isang panukalang batas si dating Senador Miriam Defensor Santiago, at siya nag-aalala baka magkaroon nga ng problema sa ating national territory as defined in 1935 Constitution. Kasi ito, hindi na bago ito eh. Walang isa mang estado ang tumutol, kahit ang China, hindi niya tinutulan yung ating national territory. Sa mga tuwid, define na dito yung ating territorial seas. Yung una pa. Hindi lamang nilagyan ng hangganan. Unang muhon. Hindi nilagyan sa ganon ay hindi magkaroon ng possible conflict
sa UNCLOS na magiging enforceable na sa atin. Dahil nakikita niya, darating na yung 1994 na eh. Ayan. Meron tayong obligation under the UNCLOS. Ganyan. Anyway, sa mga susunod na pagkakataon, binibigyan ko lang ng halimbawa. Opo. Ngayon, sa panig kasi ng gobyerno, kinuwenta nila yan. Ngayon, sabi ni Professor Merlin Magalona, i-amend natin ang ating constitution bago po nyo gawin yan. So, okay. ang unang problema rito, Opo. paano nyo i-amend itong national territory, miski na nung sumunod na saligang batas natin dyan, Opo. kahit hindi na-mention itong mga territories, minintain natin yun eh. Dahil Opo. walang sinabi na ating inaalis ang epekto ng mga tatlong treaties na nabanggit ng 1935 Constitution. Maliwanag yung posisyon ni Professor Magaliona. So dalawang bagay ang problema rito. Sabi niya, mababago sabi niya kapag hindi ninyo inamend ng Constitution, magkakamali kayo. Opo. So constitutional violation ito. At nung actual na makwenta, sinasabi ko nga, isipin mo, from 247,000, naging 32,000 na yan. Diba? Ipinamigay mo. Oho. Kumbaga sa isang komunidad, ito yung plaza mo. O kaya ano man yung patrimony ng isang lugar. Opo. Isang lawa siguro o isang ilog. Basta mo na lang ba pinamigay yun? Hindi po pwedeng ganun eh. So kahit na sabihin natin sa pamamagitan na rin ng paghahambing ni retired Justice Carpio, palagi niyang sinasabi, kahit first year student, maintindihan. Akala ko malawak ang pangunawa at malalim ang pangunawa niya. Ang ibig lamang sabihin doon, hindi kita inaakusahan na ngayon eh. I am pronouncing you guilty of treason sapagkat tinraidor mo ang ating bansa. Pinagtaksilan mo ang iyong bansa. Naduwag ka sa paglalagay sa wastong kaayusan ng ating saligang batas. Diba? Isinurrender mo ang national territory. Alam mo ba kung gaano kalaki yung 242,000 square miles, Jen? Para mas malaki pa po sa Laki. Pilipinas ata Mas yun, malaki kasi Grabe. ang area po, ang land area po ng ating bansa ay 300,000 square kilometers. Opo. Okay? Ito square miles ito eh. Opo. 247,000 square Square miles. Opo. ang nawala 242,000 square miles. Square miles. Opo. Grabe. Ay miles ito eh, mas malaki ito kaysa sa kilometer eh. Opo. So palagay mo, parang 1.2, i-multiply mo yata ng 1.2. Hindi ko nakabisado, either 1.2 or 1.6. Lalaki yan eh. Siguro, sa kwenta, baka umabot ng 400,000 square kilometers. Kung sa kilometers. Opo. Ibig sabihin, mas malaki yung territorial sea na ginibap mo kaysa sa land area ng bansa mo. Paano mo gagawin yan? Ito, alam mo, ito ay isang malaking problema. Dapat, ewan ko paano nyo gagawin, ano? Kasi ako, hindi ko na siya sinacharge eh. I am already proclaiming him guilty of treason. At siguro ang parusa niya, Jen, Nelson, magpaliwanag siya sa bawat isang Pilipino, paano niya nagawa yon. Sasabihin niya, kasi sa mga ibang sinasabi niya, hindi naman ako lang kasi tingnan mo. Tingnan mo ang katwiran niya. Collegial naman ito eh. Collegial ito. Supreme Court ang decision yan. Bakit ako lang ang kakasuhan niyo halimbawa o sasabihin niyo ako lang guilty? ang nagtaksil nagbigay nito. Ano yung guilty sa Tagalog? May sana. Basahin natin yung nasa black square. Sabi niya, the table speaks for itself. Let the people judge whether you are the defender or squanderer of Philippines territory. Kasi siya ang proponent yan, Ikaw ang nagdesisyon nito eh. Siya ang ponente Kung ng naging desisyon. matapang ka sana, tiningnan mo, hindi pwedeng mangyari ito eh. Kasi ang kanyang ang sinasabi niya sa pagdedesisyon niya, hindi pa kanyang mawalan tayo ng territorial sea. Lumaki naman yung ating exclusive economic zone. Teka, parang mali ata yung sen, ano?
O, ikaw lang, nakita mo na mali. Alam mo kung bakit. Exclusive economic zone. Alam mo kung- Lumaki alam mo- naman talaga siya na. Oo, oo nga. Lumawak Oo, ka. lumaki. Oo, lumaki nga. Pero iba yung categorization. Yung importansya. Iba ang nature ng territorial Opo. sea doon sa exclusive economic zone. Yes po, tama O, kayo. parang halimbawa, Aha. isang bilaong kalamay. Opo, oho. Ha? Yan, oo. Oh, ang laki na isang bilao eh. Opo, oo. Oh, at saka isang pinggang pansit. Ipagpalagay mo yung isang pinggang pansit, Oho. puro ginto pala yun. Nako. Hindi kanya, okay na itong Isang mas bilang malawak pansit, naman oo. ito eh. Mas malaki ito. Isip-isipin mo, naipagkamali niya yung lawak sa quality. Oh, yung importansya. Yung Kasi teritoryo mo importansya. na ito eh. Yung importansya, territory ito, hindi mo pwedeng, unang-una, hindi mo pwedeng ipamigay yan. Sapagkat yung saklaw ng national territory, saligang batas ito eh. Oho. Hindi mo pwedeng galawin ito nang hindi mo inenmyenda ang saligang batas. Opo. O pangalawa, At hindi rin pwede sakupin ng kahit sino yan, Sen. Kasi Oo. teritoryo mo na yan eh. alam mo sinasabi niya? Si Professor Magallon na parang ang humihingi, basahin mo yung sariling na, ewan ko kung naging ulyanin na siya. Teka mo. Hindi ba? Oho, oho. Pwede mo bang ikumpara yung isang pinggang ginto at saka yung Isang bilaong kakanin. isang bilaong kakanin? Oho. Hindi, Kahit pa- hindi ko minamaliit yung kakanin. Kahit po Lalo napakasarap na yung nun. lalo Oh. na yung kakanin yung tinatawag nating Maha Blanca. Ay, nako, oho. Gawa sa Pampanga. Oh, naku, nasa sa Kapampangan anong tawag doon? Nakalimutan ko na, Sen. Oh, hindi mo na alam. Hindi ko na maalala pa. Oh, yun ang sinasabi ko sa iyo. Opo, oho. Oh, ganun ang paglalarawan. Oho. Nelson. Para may naalala ko Nako. na ito sumikat to dyan eh. Baka Hindi, kilala mo. bago mo yung kasi hindi sinagot ni Oo. Maha Blanca. Ayun, Ayun na po, yung masarap na mahabla Masarap ka. Oo nga, ano? tinatanong kita sa Kapampangan na yun. ipagpapalit mo yung Maha Blanca. Oh, hindi ko na maalala, Sen. Ikaw anong tawag eh. Tibok-tibok. Ay, oo nga, tama. Ikaw naman eh. Tibok-tibok Palagi ko na. sinasabi sa iyo, huwag mong Napakasarap kakalimutan niyan, yan. ano. Napakasarap niyan. Oo. Napakasarap niyan. Pero kaya tanggapin mo o hindi, hindi sarap ang pinag-uusapan dito, yung Ay, halaga eh. Yung halaga, yung importansya. Oh, meron- Tama. meron ka sinasabi. Pero saan bago yun, linawin natin kasi yung mga karaniwang mamamayan hindi alam ang pagkakaiba eh. Ano ba yung pagkakaiba? Halimbawa, nakakuha ka nga ng, laki na nang nakuha nating exclusive economic zone eh. Oho. Eh yung territorial sea, ganito lang naman yung nawala eh. Oh, isang bilao kumpara sa isang banyera. Oo, mas Isang malaki banyera ho nakuha mas natin. malawak laki. yung iising pumasok Oo. kaysa dun sa territorial sea na nawala. Hindi Kasi mo sa natin kwenta pag-aari niya, parang 369,000 square miles. Opo. Pero sabi ko nga sa yung natira naman sa ating Teritoryo. 32,000 na lang magmula sa 247. Ayan, So oh. ang nawala 242,000. Ito na lang natira. Importance nung, ano pagkakaiba nun? Ang pagkakaiba nun, yung territorial sea, parte ng teritoryo ng Pilipinas, kaya Yan. tinatawag parte ng sovereignty. Yes Ayun, po. so ibig sabihin, sir, pagka ito ay i-ginim up mo, Abay, binawas. sovereignty ang... Soberenya to eh. treason nga yan. Sinira mo yung Article 1 Oo nga. ng ating national territory. Basahin mo sa saligang batas. Oo. Talagang yung national territory, huwag mong gagalawin yan. Yung muhon na sinasabi niya, huwag mong gagalawin yan. Pwede mong galawin yan, i-amend mo muna ito. Opo. Yun ang sinasabi ni Professor Magallona. Ayun. Oh, paano mo nagawa ito? Oh, ito yung sinasabi ko sa kanya, hindi niya pala naintindihan yung treason. I use treason in its generic sense. Ayun. Dahil kahit isang batang grade 1, alam niya yung taksil. Oo, pagtataksil. Alam niya yung pagtataksil. Pagkakanulo. Taksil. Alam niya yung pagkakanulo. Alam niya yung traidor. Sa kanyang kung pag-uusapan ay yung ganang pag-aari ng kanyang sariling bansa. Kasi soberenya yan eh. Soberenya yun, hindi mo gagalawin yun. Parang kalayaan at teritoryo. Tapos kung ano na naman, ibapaling niya na naman sa ganito na, ay, naku ba? Kahit Sabi daw na ba- first year law school law student alam, Oh, pero marunong siya sa pagbabaling ng ganito eh. Yung paggamit Diyan ko sila doon, magaling. akala ko kasi naintindihan niya kagad. kala niya, Akala ko naman kasi Abot abot niya- ng kanyang kaalaman Oho. dahil retired justice siya ng Korte Suprema. Oho.
Pero Pero kahit pa walang gera ngayon, Sen, ako bilang isang pangkaraniwang mamamayan, Saan mo ikakapit yung ano? treason talaga yan. Saan mo di ba? ikakapit yung traidor? Saan mo ikakapit yung pagtataksil? At yung karuwagan mo para ilaban mo? Ipinamigay mo Ang talaga. soberenya ng bansa mo. Saan mo ikakapit? wala. Ginagamit ko in a generic sense. Opo. Isang malinaw na pagtataksil nga yan. Ano ha? Ang pangyayari yan. Pagka naman ikinumpar mo yung, hindi, bakit ka bakit ka malulungkot? Ba't mo ko aatakihin? Nag-gain nga tayo ng mas malaking exclusive economic zone. No, Ba't nakita mo ngayon. nawala yung Oh, territory? exclusive economic zone. Tingnan mo. Tingnan mo ngayon ang nangyari. Aha. Sa napakaraming bahagi ng ating exclusive economic zone, ang dami ang nakikipaglaban sa atin. Oho. Samantalang ang territorial sea, walang gagalaw sa iyo yan. Yan pa lang dapat maintindihan natin. Opo. Maliwanag ko Kita nyo na ang kaibahan. Kahit man lang doon, yung territorial sea, walang makikialam. Atin kasi, di ba? Pero doon sa EEZ natin, marami tayong karibal, kumbaga. palagi kong ipinaliliwanag na sa bandang norte, Opo. dalawa yung ating overlap doon. Yung Taiwan at saka China, meron tayong overlap dahil sa Pratas Island. Opo. So, naku-question yung ating, nag-o-overlap ang ating exclusive economic zone. Pati sa panig ng Palau at saka ng Japan, Yan. Opo. nagkakaroon ng overlap ang ating Philippine Sea, Philippine Sea at saka yung Basi Channel. Sa bandang south naman, hindi ba, dahil nga sa usapin sa Sabah, nag-o-overlap na naman ang ating EEZ. Opo. At meron ding overlap yung ating Sulu Sea at saka ating Celebes Sea. Sa mga tingnan mo, ang exclusive economic zone is open to challenge. Tama po. Is open to dispute. Yes po. Oo. Samantalang ang territorial sea, lalong-lalo na itong ating national territory na dinefine pa noong 1935 Constitution at walang question dyan, nananatili yan. Yan ang atin. Atin to. Nananatili yan. Ang totoo, merong Kaya lang ipinamigay ni Carpio. merong superior rights ang territorial sea over an exclusive economic zone. Oo. Eh sana naiintindihan na niya. Oho. Nako. Yun ang malungkot na katotohanan. May naalala ko tuloy dyan eh. Kasi nga pagka-teritoryo, pinasok, kahit ibang basa pumasok, invasion hindi yan. pwede. Hindi pwede Hindi yan. pwede. Oo. Yung Hindi, ECC, Papasukin mo muna, may naalala, baka makalimutan niya. yung EEC, pwedeng makinabang ang iba. Oo. Lalo na kung overlapping, di ba? Yes. Teritoryo, wala pang nakitang overlapping teritoryo. Hindi po pwedeng mag-overlap ang territory. Teritoryo nga. Dinefine ng ating saligang batas, 1935 pa. Walang question dyan. Oo. Ito'y dinala ng 1973 Constitution, dala-dala pa rin ng 1987 Constitution. Hindi nagbabago Kasi yan. napakatibay na claim yan. Kasi noong pa. Wala nga ang tagal ano pa eh. Stop na lahat ang bansa. Hindi nila kinwestiyon may ito. treaty pa eh, Nagsimula ito sa 3 tratado na kaya naman nilagay natin noong 1935. Kasi wala pa tayong independence noon eh. Opo. Kaya ang Amerika ang usap sa Espanya at saka sa Great Britain dahil wala tayong independence pa ron eh. Hawak tayo ng Amerika. Sa makatwid, nung magkaroon na tayo ng independence, nirelinquish ng Amerika, kaya napunta sa atin. Nasa atin na. So, na-define na sa national territory, 1935 Constitution. Noong 1973, independent na tayo. Atin na. Atin na yun. So, walang nagbago doon. Yan nga. Ngayon, pakukwentahin natin ngayon, bakit nawala yung 242,000 sang-ayon na rin sa kwenta ng ating gobyerno Oo. dito sa bahagi nito ng Magallona versus Ermita. Po. Yun. Yun ang harapin niya. Yun ang harapin niya. Hindi yung Yeah. gagawa na naman ng kung ano-anong. Mahilig sila sa ganyan eh. Yeah. Oo. Ipaliwanag po ninyo sa bawat Pilipinong nabubuhay ngayon at sa bawat Pilipinong mabubuhay pa, kinakailangan po ipaliwanag ninyo ang ginawa po ninyo na pagtatraidor sa ating soberanya. Teritoryo po ito eh. Oho. Ewan ko paano sa mga ngatwiran. Meron na ako nakita sa social media pangangatwiran. Nakita ko yung mga initial na sagot niya eh. Opo, Lalo niyang inilagay sa sarili sa kumunoy. Sa mga susunod na kung halimbawa, talagang maghaharap kami nito. Sa iba namang panig, ito ang pag-usapan lang namin. Parang nilagay niya yung sarili sa kumunoy.
habang nangangatwiran siya, lalo siya lulubog. Maniwala kayo sa akin. Kasi ang pinaliwanag lang niya, hindi niya tamang kasana ko ng treason kasi wala namang gera ngayon. Pero hindi niya pinaliwanag yung kanyang posisyon, bakit gano'n naging kanyang paninindigan. Kaya nga, no? di ba? Yes. Palagi siyang nagtatago sa mga ganong technicalities. Samantalang alam niya yung gusto ko sabihin. Yes. Alam niya yung gusto ko sabihin. Ay, isang ang yan, lantaran niyang pagkataksil yan. Kasi pinamigay mo yung sa ganang ate na yun eh. Paano mo ipaliliwanag? Nakakasama ng loob. Nakakasama ng loob, mga kababayan. Sino siya at pamimigay niya ang teritoryo ng ating bansa? Nagalaw ba itong ating national territory as defined by 1935 Constitution? Hindi. Hindi. Opo. Hanggang ito ay masundan at niratify ng susunod na mga saligang batas. Hindi nagbabago ang ating teritoryo. O paano niya sasagutin yon? Nagbago talaga eh. Sa Ingumo, sinisisipan niya yung patay na yung tao, hindi na makakapangatwiran eh. Oo nga. Ay, yung Magallanes po. Oo. Nag-file. Ako siya pala sinisisi. Base doon sa kanyang mga initial na sinasabi sa social media na nakita ko lang ha. Oo. Oo. Nako. Naalala ko tuloy dyan yung naalala ko lang, may napangyayaring ganyan na rin eh, na ang akala niya, mas okay itong nakuha ko. Ano ba yung nakuha mo? 30 pirasong putol na pilak. Mas importante ito kaysa dyan sa tao na yan. Di ba? Parang napasulat siyang sinasabi mo. Opo. Meron siyang ipinagkanulo. Sabi niya, okay ito. Pero hindi niya alam, yung pinagkanulo niya, yun palang yung pinaka-importanting tao sa buong Ayun mundo. nga. Sabi, hindi, isang tao lang naman yan eh. Ito, 30 pirasong putol na pilak ito. Anong pangalan nun? Judas. Si Iscariote ho ata yan. Di, ito? At saka yung pangalan niya, yan ang naging ginagamit doon sa mga nagtataksil, nagtatraidor. Judas. Pero yun yatang tinutukoy mo sa Biblia, Nelson. Yun ang naging poster boy ng kataksilan eh. Ay, Ayun na po. opo. Hindi nagkaroon pala tayo ng makabagong Judas. The poster boy of betrayal. Yes, tama po kayo. Oo. Saan mo ililinya yan? Sa ating revised penal code. Nalilinya sa treason. Ayun. Pagtatraidor. Oho. Ayan. Hindi ba pagtatraidor? Territory ito eh. Oho. National territory na nakasulat sa saligang batas. Hindi mo pwedeng galawin ito. Nako. Kaya lang siguro, Sen, ako unahan ko na. Sabihin niya, ay, dyan ka na naman mali, Senador Marcoleta. Second year na. Second year law student knows that the treason, kung gusto mo ipilit yan, hindi mo na po pwedeng kasuhan 2012 yung di ba? Ang desisyon. Ngayon, 2026 na, lagpas 10 taon na eh. Hindi mo na talaga makakasuhan. Hindi mo ba alam yan? Meron daw atang Prescription. prescribed period. Hindi, pero kung halimbawa, bibigyan lang natin na, kunwari, susundan natin Apo, siya, di ba? Nagkakamali siya kung 10 years ang sinabi niya. Under Article 90 of the Revised Penal Code, 20 years ito. 20 years pala. Kasi reclusion perpetua ito. Hindi niya sasabihin yun. Pwede siyang madidimanda. Huwag mo na ituloy, baka madapa yung tao. Hindi niya. Akala ko, ako kasi yung nagkamali. Kasi Akala ko 10 years. kailan ba yung Marilyn Magalona? 2012 yun eh. August eh. 20 years. Oo. Hanggang kailan? Plus sa 32 pa. Kaya pwede ka pang Hindi pa 10 years? Baka 10 years lang talaga. Hindi, iba pala yung nakita ko. Kasi yung prescription sang-ayon dun sa bigat ng kanyang pagkakasala. Reclusion perpetua ito. Life sentence pala yun. Pagka Kaya ang prescription period mo 20 years. Pero baka naman magkaroon na naman ng pagbabago. Pero wag na siya magtago sa mga legal technicalities. Ang pinag-uusapan lang natin dito, yung pagtataksil mo. Ay. Okay? Kaya sabi ko nga, I already pronounced him guilty. At ang kanyang pagdadala, ang kanyang punishment, kailangan ipaliwanag niya sa lahat ng nabubuhay na Pilipino kung paano niya ginawa ito. Ewan ko naman kung patatawarin ka ng kahit sinong Pilipino. At lahat pa ng Pilipino na mabubuhay pa. Sayang. Sayang talaga. Bakit sobrang daming nawala? Ang laki-laki. Diyos mio.
Dadalhin niya hanggang sa Kanyang huling sandali libingan. Ganun ng na kanyang ba? buhay. Pero nandadamay pa po eh. Hindi lang naman ako mag-isang pumirma niya. Marami Oo kami. nga. Oo nga. Oo. Oh, pero kapag ka meron ka man ako kadamay, ibig ba sabihin na wala na ang Absuelto ka pagkakasala? na. Tama. Absuelto ka na ba? Hindi Pati naman yung po pwede kasama, yun. kadamay mo, meron din problema. Ay, nako. So, yan mga kababayan. Sabi ko nga, lalo ka lang nadurog.